Taong 2075 nang ang temperatura sa buong mundo ay tumaas ng 10 antas, na naging sanhi ng pagbagsak ng sibilisasyon. Napakainit ng araw kaya delikado ang paglabas kapag maliwanag ang araw. Nasira ang mga pananim, kaunting tubig o pagkain lang ang nakukuha, at nasira ang kaayusan sa lipunan. Ang ilang mga nakaligtas na nakatira sa malaimpyerno na mundong ito ay dapat protektahan ang kanilang balat gamit ang maraming damit, guwantes at anumang bagay na posible nilang makuha. Sa simula ng pelikula, isang babae na nagngangalang Marie, ang kanyang nakababatang kapatid na si Leonie, at ang kanyang kasintahan na si Philip ay naglalakbay sa tuyong kaparangan. Ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kanila mula sa nakamamatay na araw ay isang lumang sasakyan na Volvo wagon, na may nakadikit na mga pahayagan sa bintana. Maliit lang ang naiwang bukas para makita ng driver ang daan. Bagamat ang mundo ay halos wala nang maaring mabuhay, mayroong balita na ang mga puno sa bundok ay malalago pa rin na may masaganang supply ng pagkain para sa lahat, at dito patungo ang tatlo. Ang kanilang karaniwang gawain ay binubuo ng pagkakalkal sa mga sirang sasakyan at gasolinahan, sa pag-asang makahanap ng karagdagang gas, tubig, o kahit na pagkain. Malubha ang sitwasyon na iniinom pa nila ang tubig sa mga banyo para mapawi ang kanilang uhaw. Sa lahat ng ito ay kailangan nilang maging alerto sa mga masasamang tao na nakaligtas dahil ang isang maling galaw ay maaaring magbuwis ng kanilang buhay. Isang araw ay nakatagpo ang tatlo ng isang lumang gasolinahan, at mabilis na naghiwalay. Si Philip bilang pinuno at tagapagtanggol ng grupo ay sinubukan na kumuha ng gasolina mula sa mga tangke sa ilalim ng lupa ng istasyon at mga inabandonang sasakyan, habang ang mga babae ay naghanap ng mga supply sa mga gusali. Pagkatapos ng kaunting paghahanap sa paligid, ang magkapatid ay nakakuha ng tubig mula sa mga tubo ng tubig sa banyo. Sa kasamaang palad habang abala sila sa kanilang ginagawa, isang misteryosong lalaki ang nagnakaw ng pagkain at tubig sa kanilang sasakyan. Mabilis itong napansin ni Marie kaya tinawag niya si Philip na sinusubukan pa ring kumuha ng gas mula sa tangke sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal ay hinabol ng dalawa ang lalaking ito, at doon ay nakita nilang wala na ang mga supply nila sa sasakyan. Nagalit si Philip, sumisigaw na siya na lang ang palaging nagbabantay sa kanila. Ilang sandali pa habang hinahanap ni Marie ang lalaki, napagtanto niyang nawawala si Leonie. Sa takot ay isinigaw niya ang pangalan ng kanyang kapatid ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay kinakabahan siyang pumasok sa istasyon at hinanap si Leonie. Nang lumingon siya ay nalaman niyang hostage ng lalaki na nagnakaw sa kanilang sasakyan ang kanyang kapatid. Sa wakas ay nagsalita ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Tom, pagkatapos ay sinabihan niya si Marie na huwag kikilos at ihulog sa sahig ang kanyang armas. Siya ay sumunod ngunit biglang dumating si Philip sa pinangyarihan at tinambangan ang lalaki. Saglit silang nagagawan at nagpalabas ng ilang solid na mga suntok sa isa't isa. Ngunit sa huli ay napasuko ni Philip ang lalaki at ang dalawa ay sumang-ayon na magkasundo na lang. Sa susunod na eksena, inihayag ni Tom na siya ay isang lokal na mekaniko at medyo madami ang kanyang gas sa sasakyan. Binalaan din niya si Philip na imposibleng maglakbay ng malayo gamit ang Volvo dahil ang makina nito ay hindi ginawa para sa sobrang init na temperatura. Gayunpaman, may alam siyang paraan upang mas mapatagal ito at ang gusto niya lang nakapalit ay isang lata ng pagkain at tubig. Saglit itong pinag-isipan ni Philip, at sa huli ay pumayag din. Ngunit nang malapit na silang umalis ay muling nagsimulang magsalita si Tom tungkol sa makina, at kung paano ito maaaring bumigay anumang sandali. Kaya si Philip na ayaw makipagsapalaran ay nagpasya na isama ang estranghero. Ang mga babae ay may pag-aalinlangan tungkol dito, ngunit hinikayat sila ni Philip sa pamamagitan ng pagsasabing mas maganda ang dalawang lalaki kaysa sa isa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsimula na ang grupo sa kanilang paglalakbay. Nagmaneho sila sa mga kalsada at dahan-dahan na tumungo sa bundok, ngunit sa kanilang paglalakbay ay bigla silang napahinto dahil sa isang malaking istrukturang metal na nakaharang sa kalsada. Ang mga lalaki ay lumabas at sinubukan na ilipat ito, ngunit hindi nila ito matanggal. Sa kabutihang palad, sa tulong ng kanilang sasakyan ay natanggal nila ang istruktura sa kalsada. Nagbigay ito sa grupo ng sandaling kaligayahan, na ipinagdiwang nila sa pamamagitan ng pagtagay. Sa oras na yun ay napansin nila ang isang nasirang sasakyan ilang metro pababa ng burol, inisip ng mga lalaki na nabangga ito at nahulog kaya pinuntahan nila ito para maghanap ng mga gamit. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman nila na ang kotse ay pagmamay-ari ng isang mag-asawang Pranses. Nakahanap din sila ng ilang natitirang pagkain, tubig at gas.
Sa pamamagitan ng kanyang radyo ay inutusan ni Philip si Marie na ibaba ang ilang bote at lalagyan. Gayunpaman, iginiit niya na pumunta siya ng mag-isa at kunin ang anumang gusto niya dahil ayaw ni Marie na iwan ang kanyang kapatid. Narinig ni Leonie ang kanilang pag-uusap at napagtanto na ang tingin nila sa kanya ay isang pabigat. Kaya naman sinabi niya kay Marie na iwan na niya siya, saka nagkulong sa loob ng sasakyan. Nag-aalinlangan pa rin si Marie, ngunit nang patuloy siyang tinatawag ni Philip ay umalis na siya. Pagkatapos makarating sa baba, silang tatlo ay nagsimulang subukan ng isang Pranses na pabango na nakita nila sa loob ng kotse. Sa sandaling yun ay narinig ng grupo ang paghiyaw ni Leonie, at doon ay napagtanto nila na ang nakaharang sa kalsada ay isang bitag. Dali-dali silang umakyat sa burol, ngunit nadapa si Marie at nawala ng malay nang bumagsak sa lupa. Paggising niya ay nakita niya ang kanyang sarili na mag-isa sa kakahuyan. Nang bumalik ang kanyang katinoan ay nagpatuloy siya sa pag-akyat at nakita si Tom sa daan. Ipinaliwanag nito na huli na nang makarating sila ni Philip sa kotse, at si Leonie ay dinukot na ng isang grupo ng mga nakaligtas na naging mga kanibalismo sa bagong tuklas na mundong ito. Nang muling makita ng dalawa si Philip sa kakahuyan, kinumbinsi sila ni Marie na subukan na hanapin si Leonie. Gayunpaman, ayaw makipagsapalaran ni Philip kaya gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kabundukan. Habang nag-aaway ang dalawa tungkol dito, nakita ni Tom ang usok sa di kalayuan at hinikayat ang grupo na mag-imbestiga. Walang pag-aaksaya ng oras, sinundan ng tatlo ang usok at napagtanto na nagmumula ito sa isang malaking sunog sa kampo ng mga nakaligtas, kung saan nakakulong si Leonie at ang iba pang mga bihag. Ang grupo ay natakot sa kanilang nakita, ngunit may plano si Tom. Hiniling niya kay Marie at Philip na tulungan siya sa paggawa ng diversion. Ang plano ay maghagis ng alak sa apoy para makuha pabalik ni Marie ang kanilang sasakyan na ninakaw, habang si Philip at Tom ay ililigtas si Leonie. Agad naman na sumang-ayon si Marie at sumakay sa kanilang sasakyan na nakaparada sa kalsada. Sinimulan niyang buksan ang makina nang biglang maramdaman ng isa sa mga dumukot na parang may mali. Lumapit ito upang suriin ang sasakyan, ngunit kasabay nito ay inihagis ni Tom ang alak, na nagpakaba sa lahat ng tao sa lugar. Sinamantala ni Marie ang pagkakataon kaya pinaandar niya ang kotse saka hinintay ang dalawang lalaki na dumating. Gayunpaman, nagpa siya si Philip na sumalungat sa kanilang plano dahil natatakot siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Kaya sa halip na samahan si Tom, pinuntahan niya si Marie sa kotse at hinikayat siyang magmaneho. Dahil nagmamadali, nagmaneho si Marie ngunit patuloy niyang tinatanong sa kanya ang kanyang kapatid at si Tom. Hindi nagsabi ng totoo si Philip at sinabi na hindi niya matanggal ang kadena ni Leonie kaya kinailangan niyang umalis nang wala siya. Sa kanilang pagtakas, malubhang nasugatan ang paa ni Philip sa pakikipaglaban sa isa sa mga dumukot. Hinikayat niya si Marie na isipin na lang na wala na si Leonie, ngunit nanindigan siya na ililigtas niya ang kanyang kapatid. Sa sandaling makarating sila sa isang ligtas na lugar ay napagtanto ni Marie na hindi man lang sinubukan ni Philip na iligtas ang kanyang kapatid. Kaya naman nagpasya siyang umalis ng mag-isa para hanapin si Leonie. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating siya sa isang lagusan kung saan nakita niya ang bag ni Leonie, nangangahulugan ito na ang mga dumukot ay naninirahan lang sa malapit. Sa sandaling yun ay may lumitaw na anino sa paligid, ito ay si Philip na humihingi ng paumanhin sa pagkontra sa kanilang plano kanina. Nangako din siya na sabay nilang hahanapin sina Leonie at Tom. Gayunpaman, masyadong nasugatan si Philip para makalakad kaya iginiit ni Marie na manatili na lang siya sa lagusan hanggang sa makahingi siya ng tulong. Wala na siyang ibang pagpipilian kaya pumayag na siya. Kasunod nito, si Marie ay nakipagsapalaran sa sikat ng araw, naghahanap ng mga bakas ng kanyang kapatid at ni Tom. Dahil sa sobrang init ay sumilong muna siya sa malapit na lumang simbahan, pagkatapos ay nakatulog siya sa sahig at pagkaraan ng ilang oras ay ginising siya ng isang matandang babae na nagngangalang Elizabeth. Gaya ng inaasahan ay natakot si Marie sa estranghero, ngunit pinakalma siya ni Elizabeth at inalok siya ng tubig. Pagkatapos ay nagsimulang mag-usap ang dalawa at binanggit ni Marie ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Ipinaliwanag niya kung paano dinukot ng ilang sakim na tao ang kanyang kapatid at kaibigan, kaya hinahanap niya ang mga ito. Inihayag ni Elizabeth na hindi pa niya naririnig ang tungkol sa mga tao na yon, ngunit gayunpaman, nangako siyang tutulong ito sa kanya. Ngunit iginiit muna ng matanda na pumunta si Marie sa kanyang bukid at magpahinga doon. Ang huli ay agad na naging biktima ng magagandang salita ni Elizabeth at pumayag na sumama sa kanya. Inihayag din niya ang lokasyon ni Philip at humingi ng tulong sa kanya.
Nang maglaon, makikita natin ang tahanan ni Elizabeth habang ipinapaliwanag niya kay Marie na ang lahat ng kanyang mga alagang hayop ay namatay dahil sa init. May kaunti silang pagkain at ang kanilang pamilya ay nabubuhay sa tulong ng isang malapit na lawa, kung saan sila ay nag-aalaga ng ilang isda. Sa simula, ang babae ay tila palakaibigan at pinapakita sa kanya ang buong bahay. Pagkatapos ay dinala niya si Marie sa isang silid kung saan siya matutulog maghapon. Dahil napagod siya ay mabilis na nakatulog si Marie, para lamang magising at matagpuan ang kanyang sarili na nakakulong sa silid. Sumilip siya sa isang maliit na butas at nakita niya ang isang batang lalaki na nakikipaglaro ng espada sa kanyang kaibigan. Lumapit siya para makita ang hitsura ng mga bihag, nakita rin ni Marie ang sugatan na si Philip na dinala rin sa kamalig. Dito niya napagtanto na si Elizabeth at ang kanyang pamilya ang aktwal na dumudukot na naglalagay ng mga bitag sa kalsada at kumukuha sa mga manlalakbay. Sa oras na yun ay biglang binuksan ni Elizabeth ang nakalok na pinto at pumasok. Ibinunyag niya na si Philip ang gagamitin para gawing pagkain dahil wala na silang ibang pagpipilian sa ngayon. Para naman kay Marie at sa kanyang kapatid na si Leonie, hindi nila siya papatayin dahil sa kanilang edad at kagandahan. Gayunpaman, mapipilitan silang pakasalan ang mga anak ni Elizabeth. Dahil walang magawa, sinubukan ni Marie na lumaban ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos ay nag-iwan si Elizabeth ng isang asul na damit sa mesa at hiniling sa kanya na isuot ito pagdating ng hapunan. Bago isara ang pinto ay ipinaliwanag din niya ang mga kahihinatnan kung may mahuhuli na sinusubukan na tumakas, mabilis silang papatayin at ipapakain sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Pagkaalis ng matanda ay tumingin-tingin si Marie sa buong silid, naghahanap ng pintuan para makatakas nang biglang bumukas ulit ang pinto at pumasok si Leonie. Sa wakas ay muling nagkasama ang magkapatid at niyakap ang isa't isa, luhaan ang mga mata na nangako si Marie na makakatakas silang dalawa. Ang magkapatid ay nagsimulang gumawa ng lubid gamit ang kanilang mga damit upang sila ay makatakas sa bintana. Sa kasamaang palad, may kumatok muli sa pinto kaya nagmamadali na inutusan ni Marie ang kanyang kapatid na magpanggap na natutulog. Binuksan ng anak ni Elizabeth na si Mitcha ang pinto at binanggit na narito siya para asikasuhin ang mga sugat ni Leonie. Ngunit nang malapit na ito sa bintana kung saan nagplano ang magkapatid na tumakas, bigla itong hinagkan ni Marie. Nang mawala ang lalaki sa pokus, pinalo niya siya ng isang malaking piraso ng kahoy. Sa sobrang galit dahil sa nakuhang sugat at sakit, sinimulan siyang sakalin ni Mitcha. Ngunit maya-maya lang ay pinalo siya ni Leonie ng isang mabigat na bagay na nagpatulog sa kanya. Pagkatapos nito ay nagmamadaling naghanda ang magkapatid para tumakas sa bintana, hinimok ni Marie si Leonie na tumalon muna sa bintana at pumunta sa kakahuyan para magtago. Ang kanyang nakababatang kapatid ay pumayag, at pagkaalis niya ay may narinig si Marie sa pintuan. Nagpasya siyang manatili muna at makipaglaro ng maayos, pagkatapos ay isinuot niya ang asul na damit na iniwan ni Elizabeth para sa kanya. Maya-maya ay bumaba si Marie at hindi nagtagal ay nakita niya si Elizabeth na abala sa paghahanda ng hapunan, mukhang masaya ang matanda sa pag-aakala na nasasanay na si Marie sa kanilang lugar. Nang tanungin sa kanya si Mitcha, sinabi niya na nililinis pa nito ang mga sugat ni Leonie. Pagkatapos ay dinala siya ng matanda sa kusina, kung saan nakaupo ang buong pamilya ni Elizabeth para sa hapunan. Nagdadasal sila ng nakakatakot na mga panalangin at pagkatapos ay naghanda na sa pagkain ng karne ng tao. Binigyan din si Marie ng isang plato, at ang lahat ay naghihintay na magsimula siyang kumain. Dahil sa takot ay sinubukan niyang tumakas mula sa pamilya ngunit pinigilan siya ni Mitcha na nasa pintuan na. Sa sumunod na eksena, si Marie ay iginapos at inilagay sa katayan na silid. Doon ay nakita niya si Philip na nakatali rin sa kabilang kwarto. Hindi nagtagal ay dumating si Mitcha at pinatay si Philip, handa nang gawing pagkain ang kanyang bangkay. Nang umalis na ang mamamatay tao na si Mitcha sa katayan, nakakuha si Marie ng isang kutsilyo sa damit ni Philip at pinalaya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tumakas siya at binuksan ang isang nakalak na pinto sa kamalig, kung saan nakakita siya ng maraming bihag kabilang na si Tom. Walang pag-aaksaya ng oras, lahat sila ay nagsimulang tumakas habang tinutugis sila ng kanibal na pamilya. Si Tom ay nakipaglaban at pinatay ang ilan sa mga dumukot sa kanila. Nang muntik nang tamaan si Marie ng isa sa kanila, iniligtas siya ni Tom sa pamamagitan ng pag-atake sa lalaki mula sa likuran. Habang ang mga lalaki ay nakikipagbuno sa isa't isa para sa kanilang mga buhay, si Marie ay nagawang makatakas at tumakbo papunta sa kakahuyan upang hanapin ang kanyang kapatid. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan niya si Leonie,
Ngunit siya ay nahuli na ni Elizabeth kasama ang isa sa kanyang anak. Pagkatapos ay hinarap ng matandang babae si Marie, at sinabi na ang akala niya ay iba si Marie. Ngayon ay kukunin na nila si Leonie para mapang-asawa niya ang isa sa mga anak niya at magkaroon ng pamilya. Nanatiling kampante si Marie na naghihintay ng tamang oras, nang makalapit na ang matanda ay sinaksak niya ito ng kutsilyo na nakuha niya kay Philip. Habang nagdadalamhati ang anak sa kanyang ina na si Elizabeth, pinalaya ni Marie si Leonie at tumakas. Pagkatapos ay sumama ang magkapatid kay Tom at tumakas papunta sa bundok, kung saan nakahanap sila ng mga patak ng tubig at malamig na lugar. Sa langit ay nakakita rin sila ng mga ibon. Ang tatlo ay tumingin sa ibabaw ng gulod sa isang hardin ng mga burol sa pag-asa na magkaroon ng isang maayos na buhay doon, gayunpaman, wala silang nakita kundi higit pang wasak at tuyong kaparangan sa lambak. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!